Yan guys, meron lang akong gusto sa inyo i-share na napaka importanteng pangyari, napakahalagang pangyari kasi nakakatakot siya. Gawa ng panahon natin ngayon, nakakatakot talaga. Ang dami mga insidenteng nangyayari dito sa lugar namin. Gamit ko, binaba ko na muna. At yung TV, tignan nyo guys ang ginawa. Yung ginawa sa padlock. Ito siya nakakabit. Nakaganyan siya. Yan, nakapako yan dyan, ganyan. Ano nangyari? Wala akong idea kung sino. Wala. So, ayun mga kahanap. Wow, ang ganda. Ang taba ng mukha. So, ayun guys. Tayo po ay kakagaling pa lang po ng Tagkawayan, Quezon. Dahil nag-update po tayo sa isa nating pinapagawang cart. So, hindi pa naman siya totaling bayad kasi inuutay-utay lang po yun. Hulug-hulugan. Tapos yung motor po ng cart ay installment pa rin po. So, baka po mamaya tayo po ay pumunta ng GRS hapon kasi mag-deliver, pick up ng siomay. Mag-deliver tayo ng siomay guys. At ang tawag nito, mag-deliver ng siomay. Ikaw mag-deliver. Magpipick up tayo ng siomay guys kasi out of stock na po tayo. So kahapon pala mga kahan, napapansin nyo sa mukha ko ay maraming butol-butol. Ayun o. Diba ayan guys o. Buong mukha. Kasi guys, nangain ako ng isdang bato na ang sarap ng pagkakaluto ni mama, ang sarap ng pagkakagata. Nangain ako, hindi ko namamalayan, nararamdaman ko na kumakati yung mukha ko. Nagbubutol-butol yung mukha ko. Pero hindi ko siya kiniklaim na allergy pala ako doon. Yun, allergy ako. Hanggang ngayon guys, meron pa rin tayong pamamantal. Pero okay lang naman, kasama yan. Kasi matakaw tayo, di ba? So, ayun, gusto ko lang pong i-share sa inyo guys yung ating mga achievement. At syempre, tayo po ay accelerated. Tayo po ay umangat. Galing po tayo ng top 11, naging top 4. So, maraming salamat po sa sumuporta at sa mga tumulong. Yan. Kahit ano naman pong way ng pagsuporta nyo, okay na po yun. Malaking tulong na po yun para sa akin. Kung ano po yung kaya nyo pong isuporta, malaking tulong na po yun. Malaking bagay na po yun para sa akin. So, ayun. Dito ako ngayon sa Kubo. Ayan. Nagbili talaga ako dyan guys kasi gusto kong ma-exercise dati. Kasi nung mga nakaraang buwan, kung hindi nyo nakitatanong, lagi po ako nasa ospital. Lagi po akong may sakit. So, dapat mag-exercise ako palagi. Yun. Kaya nabili ako ng punching bag. Wait lang, may papakita pa ako sa inyo. So, bumili ako ng punching bag. Bumili ako nito, guys. Bumili ako ng tawag ito, dumbbell. Ewan ko, nag-exercise talaga ako, guys. Nag-jogging ako dati. Nung hindi pa ako wala pang cart, nakakapag-exercise ako. Kapag hindi ako nakakapag-jogging ng umaga, hindi ako nagigising ng umaga. Nag-walking ako sa hapon para maka 10,000 steps. Mas maganda yung tulog paggabi. Yun. Tapos, may binili din ako guys. Ang dami kong binili pa exercise. Ayun o. Ayun. Yan, yung parang bike na yun. Sabi ko, gusto kong mag-bike kasi sira yung bike dito. So, nagbili ako sa online para naka-steady siya. And then, yung ibang gamit sa Kubo, kinuha ko na, pinadala ko dito kay Tutoy, di ba? Naglinis kami sa Kubo. Kinuha ko na. Ito yung kulambo. Siyempre, may pinaglinuhan kasi ng ahas dito. Ito yung kulambo natin. Tapos, yung uway na duyan, dinala ko dito kasi dito ko siya ilalagay. Dito. So, naging parking siya ng cart. Tapos, at the same time, tulugan ko na din. At, kailangan ko pa palang bumili ng padlock, guys. Tapos, yung mga open na yan, ito yan. Yan, may mga akyatan na yan. Papalagyan ko siya ng
Ito guys, ito yung mga pwedeng akitan. Yan. Palagyan ko siya guys ng lambat. Para, saan natin nilagay? Para safe din tayo. Iwas tayo sa mga kung ano-anong mangyayari kasi hindi natin masasabi yung mga pwedeng mangyari. Syempre, sa panahon ngayon, kailangan magdoble ingat na. So, plano ko lang siya lagyan ng lambat lang. Dito lang sa main side mo. Ito. Dito, side mo. Tapos, lock ng pinto. Siguro ang OA ko lang naman. Pero, hindi. Iniingatan ko lang din yung sarili ko. Kasi walang ibang mag-iingat ng sarili ko kundi ako lang. So, ayun. At, isa pa, bibili ako ng padlock. Ayun. I-share ko na rin sa inyo guys yung nangyari sa kubo na to. Kung bakit, hindi ko siya matulog-tulugan. Kasi natakot talaga ako. May nangyari kasi guys. May nangyari kasi na sobrang busy namin kasi meron kami sinalihan na parang panibagong trabaho na magbi-build sa akin para yun nga mas So, meron akong sinalihan na bagong trabaho. So, ako pa ay vlogger, businesswoman, at ito maganda. So, di ba po, may mga negosyo tayo kagaya ng video okay, na naipundar din po natin sa pag-iipon natin, sa pagtitipid natin. May mini resort tayo, may kamkahanap tayo. Tapos, may food cart tayo guys na hindi pa naman siya tapos. Yung motor niya, installment pa din. 2 taon ko ata pong huhulugan yun kasi wala naman talaga akong pang-cash. Wala talaga akong pang-cash guys. So, yung naipon ko lang, yung ginamit ko, tas nag-installment na lang ko. And then, yung negosyo na isa, yung work na pinasukan ko, meron kasi kami mga training na araw-araw, hindi naman araw-araw, parang weekly kaming umaalis, sama yung mga katrabaho ko. Isang beses, may bagyo nun, may bagyo siya. Sobrang busy ko. Paalis-alis nga din, doon kami natutulog sa saan man yung event namin. Paalis-alis nga din. Isang beses parang may bagyo dito. Iba yung pakaramdam ko kasi nung time na yun guys, uso po yung mga nakawan dito sa lugar namin. Uso yung mga nakawan kasi yung parang alam niyo na yung mga nakakagamit ng bawal na gamot. Iba yung isip nila kapag nakagamit sila. May mga nangyaring nakawan dito. Hindi ko naman ina-expect na pati yung kubo idadamay. Kasi wala naman sila makukuha dyan. Yung video okay na nasa kubo ay naandito pa siya. Hindi pa siya dinadala doon. So, hindi ko ina-expect na ganun ang mangyayari. May mga tao. Wait lang. Tayo ay shy person kasi pag may nakakakinig sa atin. Mga Bicol sila guys. So, kintayin natin yung kwento. Na-vlog ko na to, na-upload ko to sa Facebook ko. Facebook page kasi biglaan din yung pangyayari. Naging busy kasi ng mga nakaraan. Tapos sabihin may bagyo nga. Yung gamit ko, pinasok ko dito sa kabilang bahay na to. Sa bahay ng pinsan ko, pinasok ko siya. Binaba ko yung TV na galing kay Sir Bal. Yung higaan. Lahat ng gamit binaba ko. So, yung taas na yan guys. Meron dyang diba, ang hirap mag-vlog kapag nasa tabing kalsada ka. Yun naman disadvantage, hindi ka makapokus. Distracted ka. May mga bata pang namamalakad. Baka na ata to. So, na-vlog ko siya sa Facebook page ko. Na-upload ko siya. Kasi nung time na yun talaga, meron talagang may nangyayari sa amin. Kababalagan. Then, hindi ko naman na-expect na pati itong kubo madadamay. So, nung time na yun, buti na lang. Yung ibang gamit, binaba ko, yung gaya ng TV, di ba?
Yung regalo sa akin ng birthday ko, nasa taas. Yung may cellphone ako dyan, nag-iwan ako ng pera. Hindi naman malaki, pero sayang din yun kung makukuha, di ba? Tapos, yung video okay, andito din. Yung gamit ko pang vlog, yung play button. Ano yun naman yung play button? Ibibenta, mali mo, di ba? Hindi nga tama yung isip. Bago yun nangyari, may naabutan pa kaming isang tao dito sa loob. Sa loob ng kubo. Itong kubo kasi na to guys, tabing kalsada siya. Tira niyo. Wait lang. Ayan, tabing kalsada siya. Ayan o. Ayan. Daanan siya guys. Iyan po yung sentro. Tapos yung daan na yan paakyat. Yan po yung Kalamigan. Tapos ito naman yung kubo. Daanan siya. So, bago nangyari yun guys, may nangyari pa muna na isa. Actually, hindi ako yung nakaabot. Kasi, dito talaga ako tutulog. Sobrang banas kasi. Hindi ako yung nakaabot. Ano naman yun, may liga sa amin. May liga. May ata yun. May liga siya. Tapos, di lahat ng mga tao nasa plaza, nanonood. Nandun din ako. Nakikisigaw-sigaw. Shut! Ganun. Then, kung kilala niyo si Mandaragat Explorer TV, meron kasi siyang business ng BlueNet. Yun. Si Kuya Jeff, meron siyang business na ganun. So, chine-check niya kasi dito niya rin nilalagay yung BlueNet na pan-deliver sa mga umorder. So, chine-check niya yun. Chine-check niya. And then, nagpasok siya. May naabutan siyang tao sa loob ng kubo. Ay, ang dilim dito nung time na yun. Kitipid sa kuryente kasi. May ilaw naman yung street light namin. May ilaw sa likod ng bahay niya. Ang dilim. Ang dilim pa rin. Ang dilim pa din. So, sa loob ng kubo, guys, may tao. Tapos, naabutan niya, naghahalungkat ng gamit. Dito. Dito sa side na to. Sa part na to. Diyan, sa part na yan. Marami pa dyan mga gamit na iba na hindi ko gamit. Gamit niya. So, inalis niya na. Yung mga nakikita nyo na yan, gamit ko na yan. Mga gamit ko na yan. Mga kung anik-anik ko na yan sa buhay ko. So, naabutan niya. Actually, yung time na yun, ang naabutan niya, binatilyo. So, kung magkakaso, magre-report sa barangay, trespassing. Kasi nag-ano ko sa loob ng pamamahay na to. Nag-ano ka dito, ay property ko to. Ganon. So, tinanong niya kung bakit nasa loob ng kubo nito, na madilim. Eh, naabutan niya naghahalungkat dun sa taas. Tinanong niya, "Kuya, nag-ano ka dyan?" Ang sabi niya, "Naghahanap ng pusa." So, naghahanap ng pusa. Pero, parang hindi naman makatotohanan yung mga dahilan. Kaya, ayun. Pinalagpas namin. Gawa ng, syempre, give chance daw. Second chance. So, ayun, okay na. And then, yun na nga yung sasabihin ko sa inyo, guys. Yung taas ko kasi, yung tinutulugan ko sa taas, may padlock yan, may lock dyan. Ang nangyari, siguro yung malikot ang kamay na yon na hindi ko alam kung normal siya o abnormal siya. Nung time na yon, parang iba yung pakaramdam ko, parang balisa ako, hindi ako makatulog, parang ganun. Tapos, yun na, pero nakatulog din naman ako. Mas nung time na yun, parang iba yung pakiramdam ko nung gabi na yun. Yun pala guys, akit tayo sa taas ng kubo. Yun pala guys, yung kubo, ayan yung kubo, din ako natutulog sa taas. Ayan. So itong kubo na to guys, kung makikita nyo. Ayan, meron siyang pintong maliit. May pinto siya maliit. Bukas pa pala yung ceiling fan. May pinto, bakit namula? May pinto siyang maliit. Ito. Ayan. Meron yung pinto. Ito, pintuan ko. Ayan. Meron ditong nilagay sa part na to. Meron diyang nilagay na padlock. Kasi nga, syempre, maglalak ako kasi babae ako. Nagpadlock ako. And then, sobrang busy nga, hindi pa namin napansin. Hindi ko rin napansin kaagad-agad kasi paalis-alis ako. Parang yung ibang gamit, wala dyan, binaba ko. Kasi nga, nagbagyo nun. Binaba ko kasi baka mabasa. Lalo na yung TV na regalo sa akin. Pagkatapos, yung late ko na siya napansin, parang mga
3 weeks, ay, hindi, 3 weeks, ang tagal na. Mga ilang parang 3 days ko siya bago napansin. Tapos nagdaan ako dito. Sabi ko, bakit parang sira doon sa taas? Bakit parang gulo-gulo? Ito kasi guys, ito. Ito guys, meron dyang, may padlock itong kinakapitan. Nakalagay dito, sa part na to. Ito, diba, bakante na siya guys. Ito, diba, lusot na kamay ko. Meron dyang padlock na kinakapitan. Ngayon, pagtingin ko dyan, gaya na siya. Bukas siya. Tapos, yung lock niya, nakatanggal. Ibig sabihin, guys, binaklas ito. Ito, pinagpakuan. Kung babaklasin talaga, madali lang. Kasi, kayang hilahin. Ang nangyari, wala akong idea kung sino. Di naman ako mahilig magbintang kasi masama yun. Wala akong idea kung sino nagbaklas nito. Wala. Ito guys ay na-upload ko sa Facebook page ko. Ang dami nga nagtanong sa akin kung ano daw yung nakuha. Yan guys, meron lang akong gusto sa inyo i-share na importanteng pangyari, napakahalagang pangyari kasi nakakatakot siya. Gawa ng panahon natin ngayon, nakakatakot talaga. Ang dami mga insidenteng nangyayari dito sa lugar namin, sa ibang lugar. Siguro aware naman po kayo. Ako naman po, dahil advance ako lagi mag-isip. Dahil nga sa mga sunod-sunod na pangyayari dito sa lugar namin na nakakakilabot na iisipin mo talaga na doble ingat. So, papakita ko sa inyo guys, itong kubo, ang ating kubo, ganito ang nangyari. So, yung kasama ko ditong bata, si Tristan, umuwi na sa kanila. Dito siya natutulog sa part na to. Ako naman dito sa taas. Dahil advance ako mag-isip. Yung ibang gamit ko, binaba ko na muna. At yung TV, tignan nyo guys ang ginawa. Yung ginawa sa padlock. Ito siya nakakabit. Nakaganyan siya. Yan, nakapako yan dyan, ganyan. Nakaganyan siya dyan. Hindi niya alam yung, syempre nga, wala ko to, kaya ako nakakalam ng combination nito. Ganito yung ginawa niya. Yan. Walang gamit, inalis ko. Ang natira lang dito, tubig, may gunting. Tapos, walang gamit guys, binaba ko na. Alis ko yung TV. Binaba ko siya. Yan. Sinira guys yung pintuan ng kubo na akala siguro may makukuha dito. Ayan. Persahan na guys kasi persahan yung ginawa niya. Diba tanggal? Mabilis lang naman siya tanggalin talaga kung pepersahin mo. Lalo na kung malakas yung hihilan nito. Okay, so sirang-sira. Hindi naman totally kasi ito ayos to eh. Ito lang, kayang hilahin siya. Ayan. So, kailangan natin magdoble ingat mga kahanap kasi nakakatakot yung mga pangyayari ngayon. May makuha ng bata dito sa lugar namin, may natagpo ang wala ng buhay. Nung nakaraang linggo, may namasok ng bahay. Hindi lang ako yung ginantuhan guys ng pintuan. May nakapagsabi sa akin sa unahan, sa kabilang part ng barangay namin ay ganito rin yung ginawa. Parang hindi kayang buksan yung lock ang ginawa. Kinutkot yung pinagkakapitan na lock kagaya na sa akin. At ayun, nakakatakot kasi kagabi hindi ako makakatulog guys. Talaga ako nakakatulog. Tapos, parang balisang-balisa ako na parang gusto ko lumabas. Actually, lumabas ako isang beses sa ko ng tubig. And then, may kumalabog na malakas.
pag kumalabog na malakas guys, nasa isip ko na lumabas ako, ganun. Hindi ko naisip na baka may something na nangyari na napakadelikado. Pero hindi ako lumabas. Ngayon ko lang na-realize yung malakas na kumalabog na yun na ito na yun guys. Ewan ko, siguro nahulog yung umakyat dito. Kasi ang lakas ng pagkakakalabog, hindi siya pusa guys. Malakas siya. Parang lagapak ng isang tao. Actually, pangalawang pangyayari na to, pero noong una, may naabutan din dito sa loob ng rest house na tao din. Tapos, pinalagpas kasi tinanong lang kung nag-aano sa loob. Kasi, hindi naman sa kanila to eh. Nag-aano sa loob, may hinahanap lang daw, di ba? Tapos, hinayaan. And then, ito yung kasunod. Yung pagbaklas ng lock. Nakakakaba guys, kaya tayo, lahat mag-ingat tayo, ingatan nyo yung mga anak nyo, anak na babae, mga bata, kahit matanda ngayon kinukuha na, kaya doble ingat guys. Ang hiling ko lang po sa makakapanood nito, kung kayo man po ay nagtatrabaho sa gobyerno, kung kayo man po ay may kakayahan na gumawa ng agarang action para sa mga ganitong pangyayari, gusto ko nga pong sanang mag-request sa barangay namin na kung pwede samahan yung mga barangay tano dito sa amin, mga barangay kagawad na naka-duty ng mga pulis para mas safe po. Para kung nagkabiglaan man nga na, kasi nung nakaraan po may mga naglalakad-lakad dito na hindi kilalang tao. Habang nagbubomba ako ng tubig, may dumaan na motor na magkaangkas na yun yung sinasabi nila na nag-uli-uli na. Hindi alam kung anong dahilan kung bakit nag-uli-uli. Pero dapat tayo kapag may mga ganun sitwasyon, maging advance tayo. Magtataka ko bakit anong ginagawa nito dito. So sana po magawan po natin agad ng aksyon. Kasi ang nakakabahala na po. Ingat po tayong lahat guys. Buti na lang di ako natulog dito. Pag-check ko, baklas na. Sabi ko, hala, yung kubo, baklas na. Hindi pa ako nakakatulog ulit dito, guys. Gawa ng kulang pa. Bibili pa ako ng padlock. Baka siguro mamaya. Tapos, bibili pa ako ng pum. Kasi yung pum ko nasa kubo, diba? Doon ko nilagay. Pagtingin ko, guys, baklas na siya. Kasi yung lock, diba, padlock siya na pin. May mga padlock na number. May mga padlock siya. Ay, yung padlock niya, guys, natanggal. Pero yung lock na andun pa din, hindi nabuksan. Binaklas lang yung kahoy, ginanon niya lang. Ginanon siguro. Tapos nung time na yun, hindi ako nun makatulog. Sabi ko, hala, kaya siguro balisa ako. Buti na lang guys. Hindi ako pumunta dito kasi meron akong mga gabi na alas 3 na, 1 na ng madaling araw. Gising ako, hindi ako makatulog. Para akong baliw. Tapos, basta naririnig ko yung mga kung ano nung naririnig ko. Parang nagkakaroon ako guys ng insomnia, na may anxiety na, nas nababaliw-baliw na. So, buti na lang, nung time kasi na yun guys, parang hindi ako makatulog. Sabi ko, parang may something. Buti na lang hindi ako pumunta dito sa kubo. Kasi kung pumunta ako, baka ako yung nabitbit nung magnanakaw. 'Di ba? Perfect siya kung nabitbit niya ako. Baka ako yung nadala. Kasi baka pag nalaman ko, syempre, malalaman niya na may nakaalam ng ginawa niya. Baka ako yung nabitbit. So, wala namang nakuha guys. Buti na lang po ay naibaba yung ibang gamit. Kasi kung may nakuha guys, yung TV. Mabibenta yung TV na yun. Yung TV ng regalo sa akin ng birthday ko. Mabibenta yun. At ayun, kaya doble ingat din ako. Lalo na pag nagmumotor ako, meron ako guys na dalang something sa jacket ko. Lalo na kapag mag-isa ako. Something sa jacket ko na pwede akong protektahan. Advance po ako lagi mag-isip na ngayon. Kasi sa panahon na yun, dapat sigurado ka. Huwag ka magtitiwala. So, minsan, nakikerry the way ako sa mga tao. Pero, ginigising ko yung isip ko. Huwag ka magtiwala dyan, basta-basta. So, kailangan mag-ingat din kasi babae din naman ako. Pero kahit di ka babae, kahit lalaki ka, kahit ano pa man yung gender mo, dapat ingatan mo yung sarili mo. So, ayun. Hindi naman talaga dapat yun i-update ko. Kasi yung update ko about sa food cart. No, naisingit ko lang siya. Dapat kasi, talaga, ayun, mag-ingat tayo guys.
So anyway, bababa na tayo. Kasi nilinisan ko ito nung nakaraan, di ba? Bababa na tayo. At papatayin ko lang guys yung ceiling fan. Mahal ang kuryente. Wala tayong pambayad. Ang sarap pa naman humiga dito guys. Press ko kaya dito. Tayin ko lang siya. So ayan. Baba na tayo. Tapos sasaraduhan ko din to. Baka hindi naman magnanakaw ang pumasok. Pusa naman. Sabi ng pusa, ang sarap matulog doon. Bagong linis ng may-ari. So baba naman tayo guys. Nakakatakot lang yung hagdan dito. So ayan. Itong away na to guys, ikakabit ko siya dyan. Kasi press ko dito. Tapos mag-spray ako ng insecticide ba yun? Kasi feeling ko yung ahas dito malaki na. Baka kaya na akong lumudi, nakakatakot. So ayun. Tapos isa pa to guys, yung lako dito. Ganito lang siya oh, disabit lang siya. Ayan. Pakita ko sa inyo. Yung lako dito guys sa baba, may lock siya sa loob. Tapos, dito naman sa labas, tinatalian ko lang siya. Kasi may lock naman sa loob. Pero, gagawin ko guys, may lock sa loob. Tapos, itong side na to. Yung side na yan, ito. Yung may akyata na yan, papalagyan ko din ng harang, lambat. Grabe naman kung good din niya. Tapos meron ako laging kutsilyo sa taas. Diba? Protektado. So, ayun guys, dapat hindi ko ito sasabihin. Pero nasabi ko na, na-upload, actually, alam na to. Matagal na tong alam, hindi ko lang siya binlog. Pero nasabi ko na to sa page ko, guys. Na-upload ko na to. At, good thing, wala nang saktan at wala nakuhang gamit. Kaya, magiging aral na rin talaga. Akala siguro noon, marami akong pera. Hindi niya alam, marami lang akong libag. So, dahil dito na rin nga nakapark yung food court natin, yung Hana Siomai Rice. Kailangan talagang ayusin natin yung mga sara-sara at mga bagay, mga gamit dito sa loob para, alam niyo na, maiwasan din yun. So, kung iniisip po naman po nung alam na yun na may makukuha siya at marami akong pera, nagkakamali po sila. Libag lang po ang meron ako. So, mga guys, matagal na rin to na hindi ko lang siya nabanggit. Hindi ko lang siya na-vlog. Siguro ito yung time para sabihin sa inyo. Baka kasi nagtataka kayo, bakit walang gamit dyan? Ganon. Bakit ang gulo-gulo niyan? Bakit gayaan na yan katumi? Baka nagtataka kayo, nagtatanong kayo sa isip. So, ayun, nagiging aral na rin yun. At na-upload ko siya sa Facebook page ko guys. Papakita ko sa inyo. Ilagay ko dito sa screen para makita nyo yung totoo, yung ganung nangyayari talaga. So, ayun lang guys, at sana mag-ingat tayo. Sana mag-ingat po tayong lahat at maiwasan na po yung mga ganitong insidente. Sana rin po yung gobyerno may ginagawang aksyon para sa mga ganong tao na lumalaban ng patas sa buhay. Sana may ginagawa din silang aksyon para masolusyonan yung mga ganong problema. Kasi alam naman po natin, or naman tayo lahat na yung mga ganong pangyayari ay halos araw-araw, oras-oras nangyayari sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang banig ng Pilipinas. So sana yung mga nasa gobyerno, yung may mga kakayahan sa batas, na magpatupad ng batas, gawin po natin ang aksyon yung mga ganong bagay para po safe ang lahat. Mas safe sa mga bata, matanda, kung ano po man yun, ilang taon ka man, mas safe po. Sana po ay magawa ng aksyon yung mga ganitong insidente ng gobyerno. So, ayun, maraming salamat din po sa mga taong concerned sa akin palagi, nag-message nung time na yun. Kasi marami talagang nangyaring kababalagan sa lugar namin nung buwan na yun. So, isa na dun yung itong kubo. At
yun, maraming salamat din po sa mga subscriber ko dyan, supporter ko na lagi nagpapaalala sa akin na mag-ingat ako. So, doble ingat na po yung ginagawa ko para lang po safe na safe ako. So, ayun, di ko na muna papahabaan yung vlog ko kasi baka ang dami ko lang sinasabi. At sana ito ay hindi na maulit. Huwag na sanang maulit pa kasi tulog na ako sa taas, baka maabutan ako. Sana hindi na maulit tong pangyayari na to. At ayun, yun lang guys.